Magandang araw sa iyo, Sir Ino. Pati na rin sa mga nakikinig sa iyo. Ako nga pala si Tupe. Gusto ko lang sanang ibahagi sa iyo ang karanasan ko tungkol sa kalamansi na siyang minsang nagsagip sa buhay ko. Noon, hindi ako naniniwala sa mga ganitong kwento. Subalit nung ako na ang nakaranas, doon na talaga ako naniwala. Nangyari ito taong 2005. Mangyari kasing construction worker ako ng mga panahon na yon at inalok ako ng kaibigan kong foreman na itago na lang natin sa pangalang Nilo kung gusto ko daw bang sumideline sa project niya sa loob ng Ayala Alabang. Mabilis ko namang tinanggap ang kanyang alok dahil may ilang linggo na rin akong bakante. Wala namang kaso yon dahil binata naman ako nung mga panahon na iyon. Tanging sarili ko lamang ang iniintindi at ang ipapadala ko sa mga magulang sa probinsya ang tanging iniisip. Unang araw namin sa trabaho, nagtaka ako kasi 4 lang kaming magkakasama. Ang sabi ni Kuya Nilo, may i-renovate lang pala kaming parte sa bahay, kaya sapat na raw ang 4 na katao. Lula ng L300 na van, narating na namin ang nasabing subdivision. Pagpasok namin sa gate 1, pinahinto muna kami ng mga gwardya para tanungin kung saang bahay kami magtatrabaho at para i-inspect ang aming sasakyan at tignan isa-isa ang aming mga ID. Matapos nun ay itinawag pa muna ng gwardya sa mismong bahay na pupuntahan namin kung may inaasahan ba silang gagawa ng kanilang bahay. Nang makumpirma na nga na kami ang magre-renovate ng kanilang bahay, pinaiwan na ng mga gwardya ang aming mga ID at binigyan kami ng visitor's ID isa-isa. Ganyan sila kahigpit sa Ayala Alabang, Boss Ino. Hindi ka talaga basta-basta makakapasok. Noong marating na namin ang mismong bahay, namangha ako sa laking yon. Ang ganda, halatang mayaman talaga ang may-ari. Sa labas ng bahay na iyon ay may isang dalaga ang nag-aantay. Sa pakiwari ko ay sa iyong katulong sa bahay na iyon. Pagkababa namin sa sasakyan, binati kami nito at sinabi na sasamahan daw kami nito sa amo niya. Boss Ino, maganda siya. Unang kita ko pa lang sa kanya ay parang natipuhan ko na siya kagad. Hindi naglaon na pag-alaman kong Cecil ang pangalan niya. Naging maayos ang trabaho namin sa bahay ng amo ni Cecil, Boss Ino, at maging gayon din naman kami ni Cecil. Diniskartehan ko siya habang nagtatrabaho kami. Nariyan ang mga pasimpleng pagtatanong kung nasaan ang banyo. Nariyan din ang, kunyari, ihingi ako kuno ng tubig at habang umiinom ay sasadyain kong matapon ng tubig sa aking damit. Babakat naman sa puting t-shirt ko ang batak na batak kong pangangatawan. May kapilyuhan din akong taglay, Boss Ino, pero syempre, in a good way ko lang naman ginagamit yon. Lumipas ang 1 linggo, Boss Ino, nakuha ko rin ang matamis na oo ni Cecil. Sa edad na 20 at si Cecil naman ay 23, naging nobya ko siya. Nalaman ni Kuya Nilo ang relasyon namin, kaya isang araw, habang nagiinuman sa bahay nila, sinabihan ako nito na mag-iingat sapagkat galing probinsya raw itong si Cecil. Probinsya kung saan ay pinaniniwala ang pugad ng mga aswang. Hoy, Tope. Balita ko, girlfriend mo na yung si Cecil ah. Mag-iingat ka lang ha. Ang sabi kasi ni Flor, yung kasamang katulong ni Cecil, weirdo raw yan. Tapos galing pa sa, nako, ang sabi-sabi, marami raw aswang doon. Asus, baka naman inggit ka lang, Kuya Nilo. Kita mo, ang ganda-ganda ni Cecil eh. Ang bango. Tapos yung dibdib, palong-palo. Tapos pagbibintangan mo aswang. Ang aswang, pangit, mabaho, ganun. Ikaw, kung ano-anong pinagsasabi mo eh. Gago, inggit mo yung mukha mo. Basta ako, pinaalalahanan lang kita ha. Walang sisihan. May isa lang akong payo sa'yo. Para makasigurado kang ligtas kapag kasama mo siya, lagi kang magdadala ng kalamansi. Lahat ng ipapakain niya sa'yo, patakan mo muna bago mo kainin.
Kalamansi? Kalokohan mo. Oy, oy, oy. Huwag mong baliwalain yung payo ko, Tope. Seryoso ako roon. Basta ako, binalaan kita ha. Sige na, sige na. Shut na. Inuhugot na tong baso eh. Kalamansing nalalaman mo. Matapos ang pag-uusap naming iyon, ay parang may kung anong bumagabag sa aking isipan. Tama naman si Kuya Nilo eh. Ngayon lang kami nagkakilala ni Cecil. Hindi ko pa talaga siya lubusang kilala. Lumipas pa ang ilang linggo. Natapos na rin namin nila Kuya Nilo ang pag-renovate sa bahay ng amo ni Cecil. Naging smooth naman ang relasyon namin, kahit sa text at tawag na lang ang aming komunikasyon. Tuwing linggo ay lumalabas kami ni Cecil. Madalas naming puntahan noon ay sa Metropolis sa Alabang, na mas kilala ngayon bilang Star Mall. Ang madalas naming ginagawa ay kumain sa fast food, window shopping, at manood ng sine na siyang pinakapaborito ko. Katulad nga ng sinabi ko kanina, Boss Ino, may kapilyuhan din akong taglay. Kapag nakapwesto na kami sa loob ng sinihan, pasimple akong gumagawa ng paraan upang maka-score kay Cecil. Nariyan ang paggala ng kamay ko sa parte ng katawan niya. Hahalik sa labi, gagapang ang kamay papasok ng kanyang t-shirt, hahaplos papuntang dibdib, at marahang ibababa sa kanyang kasalanan. At marami pang kung ano-anong bagay, Boss Ino. Hindi naman ako nakakaramdam ng pagtutol mula kay Cecil, na nangangahulugang gusto rin niya ang bagay na yon. Hanggang sa isang araw, Boss Ino, niyaya ako ni Cecil na bumisita sa kanilang probinsya. Gusto na raw ako nitong ipakilala sa kanyang mga magulang. Natuwa ako noon syempre, pero biglang sumagi sa isip ko ang sinabi noon sa akin ni Kuya Nilo. Hindi ako makatanggi sa paanyaya ni Cecil. Ayoko na isipin niya na hindi ko gustong makilala ang kanyang mga magulang. Minahal ko na rin kasi talaga si Cecil, Boss Ino. Kaya kinabukasan niya ay nagtungo kami sa kanilang probinsya. Pero habang nag-iimpake ako noong gabi bago ang biyahe namin kinabukasan, pasimple akong nagbaon ng kalamansi sa bag ko. Hindi naman sa wala akong tiwala sa nobya ko, Boss Ino. Pero para na rin sa kaligtasan ko, kung sakali mong totoo nga ang sinabi ni Kuya Nilo, na ipinagpapasalamat kong ginawa ko talaga. Lula ng bus, matapos ang 8 oras na biyahe, nakarating na rin kami sa wakas sa kanilang probinsya. Mga 2:00 na ng hapon kami nakarating sa bahay nila. Pagkarating namin ay sinalubong kami ng kanyang nanay at tatay. Nagyakap ang mag-ina at ako naman ay nagmano sa mga magulang niya. Maganda ang kapaligiran ng bahay nila, Boss Ino. May sariwang hangin na hindi naman katakataka dahil napapaligiran ito ng lunti ang kapaligiran. May isa nga lang akong napansin pagpasok namin ng bahay. Kakaiba ang amoy sa loob, pero hindi ko na lamang iyon binigyan ng pansin dahil sa mainit na pagtanggap sa akin ng mga magulang ni Cecil. Sumapit ang gabi, oras na para maghapunan. 2 klase ang putaheng inilatag sa hapag. Tinolang native na manok at adobong baboy. Ang sabi ni Cecil, sariwa raw ang mga iyon dahil alaga iyon mismo ng kanyang mga magulang. Nasa likod bahay nila ang mga nasabing alaga. Sa isip ko, iyon siguro yung naaamoy ko kanina pagpasok sa bahay nila. Dahil pagod sa biyahe, Boss Ino, naparami ang kain ko. Sobrang sarap talaga kapag lutong probinsya. Sariwa ang mga rekado na siyang dahilan upang makalimutan ko ang bilin sa akin ni Kuya Nilo. Matapos kumain ay nag-iimis na kami ng pinagkainan at naghanda na para matulog. Magkasama kami ni Cecil sa kanyang kwarto. Hindi naman natutol ang mga magulang nito sapagkat nasa wastong edad naman na kami para magtabi. Sa kalagitnaan ng gabi, habang nakahiga, ay niyakap ko si Cecil na nakatalikod sa akin. Marahan ko siyang iginaya paharap.
at binigyan ko ng malamyos na halik sa kanyang labi. Kaagad namang nakuha ni Cecil ang aking balak at nagpaubaya sa aking nais. Habang nasa kainitan kami ng aming pagniniig, may bigla akong narinig na parang angil mula sa labas ng kwarto ni Cecil. Dahilan upang ako'y mapahinto at akmang tatayo. Subalit pinigilan ako nito at sinabing baka yung iilang baboy lang yon sa bakuran nila. Matapos nun ay itinuloy na namin ang naunsyuming ginagawa. Nang tuluyang makaraos ay natulog na rin kami. Kinabukasan ay maaga kaming nagising ni Cecil. Lumabas kami ng kwarto at nagpunta sa sala. Nakita kong nasa labas ng bahay ang nanay ni Cecil at ang ama naman nito ay naghahanda na ng almusal sa hapag. Binati kami nito at sinabing mag-almusal na. Oh, magandang umaga mga anak. Kumusta ang tulog ninyo? Okay naman po, tay. Sambit naman ni Cecil at sinigundahan ko naman ang pagtango. O siya, halina kayo at mag-almusal na. Tapos na kami ng nanay ninyo. Salamat po. Sambit ko naman. Matapos kumain ay naglibot kami ni Cecil sa kanilang lugar. Sadyang maganda talaga ang kapaligiran nila. Sariwa ang hangin at masasabi mo talagang probinsya. Ipinasyal rin ako ni Cecil sa may ilog malapit sa kanila. Katulad ng inaasahan, sariwa rin pati ang tubig mula sa ilog. Nagtampisaw kaming dalawa na parang mga bata. Matapos ang isang oras na pagtatampisaw, napagdesisyon na naming umuwi na. Habang naglalakad patungo sa bahay nila Cecil, may nasalubong kaming matandang lalaki at nagwika na. Mag-iingat ka, amang. Hindi mo kilala ang mga nakakasalamuha mo sa lugar na ito. Nakita ko namang tumalim ang tingin ng nobya ko sa nasabing matanda at bigla ako nitong hinatak. Tila ba gustong umiwas sa matandang nakasalubong namin sa daan. Nang makauwi sa kanilang bahay ay halos pananghalian na. Nakahanda na muli sa hapag ang pagkain. At nang makita kami ng nanay ni Cecil ay inaya na kaming kumain na. Sa puntong iyon ay naalala ko ang bili ni Kuya Nilo. Dumagdag pa sa isipin ko ang matandang nakasalubong sa daan. Bigla akong nagkaroon ng pangamba na baka... Tupe! Tara na, kain na tayo. Mga salitang nagpabalik ng ulirat ko sa malalim na pag-iisip. Lumakad patungong hapag at kumain. Mga bandang 3:00 ng hapon, tulog si Cecil. Ang kanyang ina at ama naman ay tila abala sa kanilang likod bahay. Animoy may pinaghahanda ang piging. Habang nakatunghay sa bintana at nagmumuni-muni, nakita ko ang matandang lalaking nakasalubong namin kanina sa daan malapit sa may ilog. Tila bagay nagmamatsyag. Nilingon ko muna si Cecil sa kanyang silid at nang masiguradong mahimbing itong natutulog ay nagmadali akong lumabas upang puntahan ng matanda. Nang makalapit ako rito ay tinanong ko ito kung ano ang ibig niyang sabihin kanina at sumagot naman ito. Aswang ang pamilya ng nobya mo, amang. Hindi kita pinipilit na maniwala. Subalit ayoko lamang matulad ka sa apo ko at sa iba pang biktima ng pamilyang iyan. Heto ang kalamansi. Kung gusto mong ikaw mismo ang makapagpatunay sa mga sinasabi ko, ipatak mo iyan sa pagkaing ihahain sa'yo ng pamilyang iyan. May dala po akong kalamansi, Lo. May nakapagbigay babala na rin kasi sa akin na baka may lahing aswang itong nobya ko. At katulad po ng sinabi ninyo, kung gusto ko nga raw pong makumpirma na aswang ang nobya ko, patakan ko raw ng kalamansi ang mga pagkaing ibinibigay nito sa akin. Subalit sa tuwing naiisip kong gawin yun, parang may kung anong pumipigil sa akin na ituloy ang balak ko. Malamang, napasailalim ka na rin sa hipnotismo ng nobya mong aswang. Ito, kunin mo. Pangontra iyan sa hipnotismo. Tupe!
Lumayo ka sa matandang yan! Rinig kong sigaw ni Cecil na animoy may pag-aalala ang tinig. Namalayan ko na lang na tumalikod ako sa matanda at nagtungo sa kinaroroonan ng nobya ko. Subalit bago yon ay may kung anong binulong sa hangin ng matandang lalaki. Namalayan ko na lang na nasa gilid na ako ni Cecil at sabay na pumasok sa kanilang bahay. Matapos nun, nagising na lang ako sa kwarto ni Cecil. Paglibot ko ng aking paningin sa paligid, nakita ko ang nobya ko. Nakangiti. Kinukumusta ang lagay ko. Nakatulog daw ako marahil sa pagod sa paglilibot na ginawa namin kanina at pagtatampisaw sa ilog na malapit sa kanila. Agad naman akong sumang-ayon. Wala siyang nabanggit patungkol sa matandang lalaki na hindi ko na lamang binigyan ng pansin at nagpatuloy na animoy walang maalala. Sa paglabas namin ng kwarto, nakita kong nakahanda na muli sa hapag ang napakaraming pagkain. Gabi na pala at maghahapunan na. Niyaya na kami ng nanay ni Cecil na sumalo sa hapag. Subalit bago iyon ay bumalik muna ako ng kwarto at sinabing may kukunin lang. Nang makabalik na sa hapag ay umupo na ako. Samot-sari ang nakalagay sa hapag na animoy may okasyong magaganap. Sa malaking mesa, katabi ko si Cecil at kaharap naman namin ang ama at ina nito. Habang kumakain ay dinukot ko sa bulsa ang kalamansi, nilapirot at dinurog mula sa loob ng kamao at ipinatak ang katas nito sa pagkaing nakalatag. Laking gulat nila Cecil at mga magulang nito sa aking ginawa. Bagamat alam ko na magbabago ang anyo ng mga pagkain sa hapag, ay nagulat pa rin ako sa eksenang iyon. Nagbago ang mga putahing nakalatag sa mesa. Ngunit ang ipinagtaka ko, hindi nagbago ang itsura ng pagkain sa aking plato. Nanatili itong karning baboy. Aswang nga talaga kayo, Cecil! Sama si Kuya Nilo, tsaka yung matanda! Nangangarag kong sabi sa aking nobya. Oo, Tupe. Tama ka. Aswang kami. Pero hindi kami katulad ng ibang aswang. Mabubuti kaming aswang. Oo, kumakain pa rin kami ng tao. Pero yung masasama lamang, Tupe. Maluwalo ang pagpapaliwanag ng aking nobya. Sa mga sandaling iyon ay hindi ko alam kung ano ang dapat kong maging reaksyon. Pagkatakot, panghihinayang at pagkalungkot. Sabay-sabay kong naramdaman ang lahat ng iyon ng mga oras na yun, Boss Ino. Ilang sandali pa, tumayo ang ama ni Cecil at nagwika. Tupe, mahal ka ng anak naming si Cecil. Ayaw kaniyang gawing katulad namin. Kung mapapansin mo, hindi nagbago ang pagkain mo noong pinatakan mo ng kalamansi. Alam namin na ganito ang magiging sitwasyon noong makausap mong matandang iyon kanina. Hindi kami ang may kagagawan sa nangyari sa sinasabi niyang apo. Kung hindi ang iilin naming kamag-anak. Aswang kami, oo. Pero hindi lahat ng aswang ay masama. Katulad niyong mga tao. Ngayon, mamili ka, Tupe. Mananatili ka bang nobyo ng aming anak? O aalis ka na? Huwag kang mag-alala. Irerespeto ko kung ano man ang maging desisyon mo. Kung pipiliin mong iwan ang anak namin, may isa lang akong pakiusap. Panatilihin mo sanang tago ang aming sikreto. Totoong mahal ko si Cecil, Boss Ino. Subalit hindi ko kayang mamuhay kasama nila. Mula sa pagkakatayo, dahan-dahan akong patalikod na lumakad patungong pintuan. Nakita kong umiiyak si Cecil habang papasara na ang pinto ng kanilang bahay. Paglabas ko, nakita ko ang matandang lalaki nagmamasid sa mga kaganapan. Sinabi nitong tama ang naging desisyon ko. Hindi ko alam kung magpapasalamat ba ako sa matandang to o magagalit. Pero ayos na rin.
Dahil sa kanya, nalaman ko ang katotohanan tungkol sa pagkatao ng aking nobyang aswang. Mula noon, Boss Ino, hindi ko na nakita pa si Cecil kahit kailanman. Kahit sa bahay ng pinagtatrabahuhan niya ay hindi na rin ito bumalik. May parte sa pagkatao ko na nangihinayang, pero ganun talaga siguro. Ang mahalaga, ligtas ako at hindi naging katulad nilang aswang. Hanggang dito na lang, Boss Ino. Oo nga pala, construction worker pa rin ako. Pero foreman na rin katulad ni Kuya Nilo. Dito rin ako sa Riyadh nagtatrabaho katulad mo. Salamat sa pagkakataon na maibahagi ko sa iyo ang parte ng buhay kong ito, Boss Ino. God bless, boss. More power sa channel mo. Muli, ako si Tupe.